Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, andito muna tayo sa isang ano to, safe house, ano mga. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong Senador Bato de la Rosa. Dahil mukhang natataranta at takot na ho ito si Senador Bato. Dahil mukha hong yung eroplano na sinakyan ho ni Digong, yung isinakay ho sa kanya, ginamit niya yung eroplano, papunta ho dun sa Dahig, na naghihintay ho sa Villamor Air Base, eh mukhang maghihintay na naman doon. Mukhang isasakay na naman si Bato de la Rosa ron. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo to mga kababayan. At nako, Senador Bato, kung nanonood ka ngayon, eh wag mo nang tapusin ang video to. Baka maihi ka lang sa brief mo. Sa takot. Kasi alam niyo naman to si Senador Bato de la Rosa, pag napag-uusapan yung warat, naiibaba mo ang mood nito. Para bang natataranta. Bagay, aminado ito si Digong na nung siya presidente, ito raw si Bato de la Rosa, kaya takot na takot ho sa ICC. O, kaya sabi ni Digong noon, eh, aakuin niya raw lahat, aakuin niya. Oo, aakuin niya lahat. Aakuin niya lahat ng ikakanta niya kay Bato de la Rosa. Play ho natin ito mga kababayan. Pero sir, kung sakaling may warrant of arrest po, ano po bang may mga... No. Sir, meron po ba kayong balita if meron pong incoming warrant of arrest against you, sir? No idea ako. No idea. Pero sir, kung sakaling may warrant of arrest po, ano po bang may mga plano na po ba kayo ahead? I'll cross the bridge when the bridge is constructed. Mahilig to sa ito hindi mo malaman to kung hindi mo ito si Senador Bato hindi mo malaman to kung gusto mag-artista o gusto maging komedyanteng when the bridge is falling down sabi ni Senador Bato de la Rosa. Tutuloy natin. So ito po sabi niya, the Philippines may arrest a senator who served as police chief. Kayo po yung pinatutulkulan doon during during then President Duterte's war on drugs. If the International Criminal Court issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead, yun po, sabi niya. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin po. Sige lang, wala man akong problema dyan. Gawin nila, gawin na anong gusto nilang gawin. Wait lang ho, may ads. Nakakatulong sa mga nakakaranas ng pagkapagod sa mata. Go ahead. Pero sir, for you po, wala po talagang jurisdiction yung ano po, ICC po. Wala. Wala. Damor na sila mismo. Ang gobyerno natin mismo ay mag-implement ng isang warrant galing sa isang body na walang jurisdiction over sa ating bansa. Pero sir, Dun sa statement ni Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, bibigyan daw po kayo ng same treatment na binigay live po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Putik, narinig niyo yan, ano? Kung papaano hinuli si dating President Rodrigo Roa Duterte sa kasamaang palad, ganon din ho ang gagawin paghuli kay Senador Bato de la Rosa. Nako po, ibig sabihin, dating PNP Chief dating PNP Chief Bato de la Rosa makakaharap itong present na PNP Chief General Torre. Nako po, mo magkakasubukan na. So ibig sabihin, kung paano hinuli si Digong, kung paano siya nakaranas ng trato, kung paano siya isinakay sa private, ito nahawa tuloy ako kay Maharli. nahawa tuloy ako sa ano kasi ang tawag ho ni Maharlik, ni Gagang Balon na Maharlika, na walang love life, sa private
Pati ako nadadamay sa kabisayaan mo. Ibig sabihin, no, kung ang gagawin nilang paghuli, pag-aresto kay Digong, papuntang dahig, pag lumabas na ang warrant niya, galing ICC, katulad din kay Digong kung paano inaresto, kung paano in-apply ang pag-aresto sa kanya, paano in-apply ang warrant of arrest ng ICC. So, ibig sabihin, yung private plane na sinakyan ni Digong papuntang dahig, yun din ang sasakyan ni Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, itong private plane na to, malamang to, lagi lang nakaabang doon sa Villamor Air Base at lagi lang naka-alerto. Dahil anytime, po pwedeng dumating ang kanyang warrant of arrest. Naku po, naloko na. Tuloy natin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Pero If sir, they want to make another mistake, yung ginawa lagi Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Utik yung ginawa raw pag-aresto kay Digong ay malaking pagkakamali. Ang malaking pagkakamali nyo, Senador Bato, yung war on drugs, extrajudicial killing nyo. Yun ang malaking pagkakamali dahil libo-libo namatay doon at napakaraming inosenteng kabataan ang nadamay. Namatay ng walang kakwenta-kwenta. Isipin nyo kung may mga magulang doon na nag-iisang bata, nag-iisang anak lang. At yun lang ang kanilang magiging tulay para maalis sila sa kahirapan at pwedeng yung bata na yun, breadwinner, namatay pa. Pinagkait nyo pa yung ganong pwedeng makaahon doon sa mga magulang sa kahirapan. At ang nakakapagtaka pa rito, yung mga biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, puro mahihirap. Walang mayaman. Kasi nga, nung mga panahon na yun, puro sa lugar ng mahihirap nila ginawa yun. Kasi hindi po pwede nila gawin sa mga lugar ng mayaman yun. Dahil baka makatisod sila ng mga anak ng may mga pera at yari sila. Isipin mo, war on drugs, extrajudicial killing, pero economic advisor ni Digong, si Michael Yap, may kinalaman sa droga. Tapos, ang nakuha pang droga, ang konti pa sa panahon ni Digong. Pero libo-libo namatay. Dito naman sa Administrasyong Marcos, walang war on drugs, walang extrajudicial killing. Pero, kulang-kulang, sa ngayon 2025, 3 taon pa upo si Pangulong Bongbong, kulang-kulang 50 billion na ang nakukuha hong droga ng gobyerno. Pero wala naman libo-libo na mamatay. Tapos, mga big time pa ang mga naa-aresto, mga nakukulong ngayon. Mga malalaking tao. Hindi katulad kay Digong, walang malalaking tao nakukulong ng panahon niya. Mga nasa laylayan lang ho ang nakukulong. Tuloy natin. Sir, sa intel nyo, wala pa kayo natatanggap na mga information na meron na ulit na inilabas na warrant of arrest? Malapit na yung hearing kay PRRD. Ewan ko mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about ICC. Yan ang nasa utak ni Senador Bato de la Rosa. Kaya rin na pag-uusapan tong warrant, paparis niya galing ICC, pantapal, pamblock daw ho dun sa issue na ni Paulo Tantoco at ni First Lady Lisa Marcos na peki naman. Peki yung issue, peki yung documents, peki yung police report. Hindi katulad sa issue mo. Pag-usapan man yan paulit-ulit, totoo yung kaso nyo ni Digong sa ICC. Hindi invento. Hindi invento ang war on drugs. Hindi invento ang extrajudicial killing. Hindi mga invento. Hindi mga peke ang issue nyo. At bago pa nangyari yan, talagang may issue ka na dyan. Kung nabubuhay at nabubuhay, dahil hindi pa naman dumarating ang warrant mo, kasalanan ba ng gobyerno yun? Baka naman natataranta ka na. Alam niyo naman ito si Bato de la Rosa, ayaw niya pinag-uusapan yan. Nasisiraan ng loob. Tuloy natin. And the senator para to divert the
the issue. Yan man ang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay kuhan nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan ang mahilig na lang gawin. Sir, bakit tingin nyo may katotohanan po ba yung kinasasangkutan ni First Lady Lisa Marcos? I don't know. I'm not private to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police Department. Pero tingin niyo, sir, Ang problema kasi rito sa issue ng Paulo Tantoco, alam mo yun, sa sobrang exaggerated na lahat ng mga pinagsasabi nila sa social media, talagang hindi nakapanipaniwala. Pulburon video, Fidelix Kuno, pinalabas din nila dati na yung mga anak ng mag-asawa ni Pangulong Bongbong at ni Epelisa nagdodroga sa harapan nila, pinapayagan daw nila. Tapos ngayon, meron na naman ganito. Para pag-usaping droga, lagi na lang sa Marcos nakasisi sa pamilya. Para hindi na rin tuloy naniniwala talaga yung mga tao. Tapos sa pamilya Duterte, walang mga bisyo, mga disente. So, nakakapagduda na talaga. So, yung ibang tao tuloy, parang wala na. Katulad niya, tumamlay na agad. Yung issue kay Epelisa at kay Paulo Tantoco, wala na. Nabura na agad. Paano? Yung inilabas ni Bobby Tiglao, peke ang detalye, peke ang report, pati yung badge number ng pulis na gumawa ng report, peke rin. Hindi totoong nung dumating yung mga pulis, nagkalat daw yung cocaine. Una doon sa unang report na nilabas ni Bobby Tiglao, wala raw umalay si Paulo Tantoco, nagkalat daw ang cocaine sa mesa, naabutan daw nandun si Epelisa, pati yung girlfriend ni Sandro, na artista, nando doon. Ibig sabihin, pati girlfriend ni Sandro Marcos, kajamin ni Epel. Tingnan mo, sa sobrang exaggerated ng mga ginagawa niyang invento, hindi nakapanipaniwala. Kayo rin ng yung kwento niyo rin ang nagbibigay konklusyon sa tao na hindi nakatotohanan yung mga pinagsasabi niyo. Sino mo, nagkalat daw yung cocaine. Tapos naabutan daw si Epelisa, pati yung girlfriend. Ano ba pangalan ng babae na yung artista? Siyempre, magkakajaming sila. Dati, ang anak nila, PBBM, nagdodroga sa harapan ng mag-asawa. Tapos ngayon naman, girlfriend ni Sandro Marcos, kajaming si Epelisa Marcos. Ganon. Okay mga kabayan, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.